worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
lift up the name of Jesus. Work together again in one accord. Work together again, praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again in one accord. Work together again, praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again, praising the Lord. Work together again, praising the Lord. Good morning, Jesus! Nanggigising po sa isang umuulan pero umaaraw na Lunes ng umaga. Good morning. Nagamit yung jacket, ano? Ha? Nagamit yung jacket. Pag umulan, lahat tayo naka-jacket, ano? May- Kahit na mainit. Amen. Oo, kahit na Hallelujah. mainit. Thank you, Lord. Sige, pray muna tayo. Sige, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Lord, maraming salamat po sa nakaraan na linggo na kayo po ang aming Elohim Shomri. Salamat din po, Lord, na kayo rin po ang Jehovah Jireh. At ngayong umaga, Lord, kayo po ang mangunguna sa aming lahat, sa aming gagawin, sa aming sasabihin, iisipin. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord Jesus. Ito pong salita mo na aming tatanggapin na aming buhay. Kayo po ang nagbibigay ng kaalaman, karunungan, at kapuspusan ng Espiritu sa amin at ang grasya para maipatupad ang iyong salita. Again, Lord, good morning, Jesus, at sa lahat ng mga kapatiran. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, diretso na tayo agad. Psalm 96 verse 2. Sing to the Lord, bless His name, proclaim the good news of salvation from day to day. Amen. Yan. Nakikiramay tayo, Beb. Teka, in Tagalog pa. Tagalog pa. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Yan. Amen. Ating banggitin ang pagliligtas sa atin ni Lord araw-araw. Thank you, Lord. Nakikiramay kami doon sa sa kapatid ni Maribik. Sa pamilya Romero. Ayan. Tapos pag-pray natin, Sister Minda, Sister Ne. Oo, nasa anong ospital ba yan? Ayan, sige. Pag-pray natin at yung mga thank you, Lord, sa mga kapatiran na meron nararanasan sa pagkakataong ito. Family nila Sister Relly, yes, kila
may mga karamdaman, ano? Brother Ed? Tsaka si Sister Kita. Tapos yung pinalalakas ni Lord na mga kapatiran, ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung health nating lahat. Brother Galo, pinalalakas. Oo, kasi si Brother Galo binalik ng ospital eh. Oo, lalaba. Malakas nga siya kay Lord eh. Amen. Kasi Ano? binalik siya ulit. Tapos, lalagyan na naman ng tubo uli. Hindi ulit pumayag si Sister Josie. Dahil sabi niya, naka-recover uli. Amen. Yung mga pinalalakas, Lola Peli, pinalalakas ni Lord. Brother Lito, pinalalakas ni Lord. Si Brother Larry, malakas kay Lord. Amen. Ano, ha? Oo. Yung kagalingan, ano, ha? Amen. At napakarami nating dapat na maipagpasalamat at tayo, thank you Lord, ano, ha? Amen. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Ayan. Yan. Thank you Lord po mga kapatid. Ang tahimik natin. Why so silent? Alam nyo, kaya ako kayo pinaiingay, ang ating pag-uusapan ay Psalm 100. Maingay. Oo eh. Meron ditong salita, shout no? Oo. Ba't kaya pinasya-shout? Sa ibang version, sige baka mamaya mag-ingay na kapag ka, ano. Sige nga, tingnan mo nga doon, bakit shout? Anong version yung sing, make a joyful... Ayan. Yung King James ba, hindi nakalagay? Shout, ano? Make a joyful shout Yan. to the Lord, all you land. All the earth yan. Oo. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. Ano? Napakahalaga nito yung know that the Lord, He is God. Meaning to say, acknowledge God. Ano, ha? Yun. Paano ba natin minsan hindi naman na-acknowledge ang Panginoon Diyos? It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful, sa New King James, be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Amen. Yan. Thank you, Lord. Tuloy na ano ako, nawalan tuloy ako ng focus, no? Dahil sa internet. Ano bang awitin natin dyan? Hindi ko may... Yung! Pwede yan. Yan. Sing to the Lord. Sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless His name. For the Lord is good. enter His gates with thanksgiving. Go to His courts with praise. For the joy of the Lord is my strength. Great is the Lord. One more time. Sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless His name. For the Lord is good. Enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. For the joy of the Lord is my strength. Great is the Lord. Everybody, lift up your hands and praise the Lord.
Stomp your feet and praise the Lord. Shout out loud, praise the Lord. Hallelujah! Ayun tayong lahat. Enter, sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless His name. For the Lord is good. Enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. For the joy of the Lord is our strength. Great is the Lord. Lift up your hands and praise the Lord. Stomp your feet and praise the Lord. Shout out loud, praise the Lord. Hallelujah. Sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless His name. For the Lord is good. Enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. For the joy of the Lord is our strength. Great is the Lord. Parang kailangan natin ng whoo! Para mawala yung mga hindi magandang gising. May mga inis ba kayo ngayong umaga? Wala naman. Wala. Thank you, Lord. Ayan. Kasi po, itong ating lesson ay napakaganda. Sorry po, hindi ako makabati sa inyo at wala po akong internet. Ayaw talaga. Ayan mo na nga. At ayaw din ng aking data. Mababa. Anyway. Manghiram sa iba. Ha? Baka yung mga iba nakakonect. Gusto mo manghiram? Hindi. Try ko tong aking ano. Ano ang dahilan Data. pagka hindi makakonect ikaw? Baka yung PLDT mismo. Ah, Kasi yung data ko nga naka 5G lang eh. dahil umulan. Hindi. Kahit Kayo, umulan. sino merong malakas? Ito Wala na, ito rin na. kayo. Eto na meron na pero mahina talaga. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Alam ko naman, yung mga kapatiran natin, hindi naman po nagsasawa lagi na makasama tayo dito sa ating pag-aaral. Nakakonect. Nakakonect lagi kay Lord. Hindi man po ma-connect ang internet, pero tayo laging connected kay Lord. Hindi, itong live streaming natin, nakakonect. Nakakonect yan, oo. Yung Hindi ko lang cellphone sila lang. makita. Oo. Hindi, doon kay Jam na lang. Hindi. Ay, doon sa mga workers na lang. Oo, kita Hindi, mo? Okay lang. Basta Ayan. alam Nakakita ko si Nanay Aning. Oh. Yan pala eh. Yung iba lang. Oh. Sister Lulu, Madeha. Sister Lulu. Si Alvin ba yan? Si Hindi. Madeha. Melvin. Oo, si Melvin. Brother Melvin, balita ko maganda daw yung lasa ng kape mo. Si Nanay Aning nandito kahapon. No? Lakas pa ni Nanay Aning, no? Ilang Di ba, edad? 90... 93 si Nanay Aning, o 94, oo. Sister Sally, kamusta po ang ating mga taga-Pangasinan? Balita ko, bumaba pa ang taga-Baguio kahapon para mag-practice. Papuntang? puspusan na. Pangasinan. Saan bumaba? Pangasinan. Hanggang saan nga? Dito? Hindi. Saan bumaba? Si Pastor. Yung taga-Baguio bumaba ng Pangasinan. Oo, para mag-practice. Kala ko bumaba sila ng hanggang Bulacan. Hindi. 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 So, Bulacan. Di ba yung Norte isa sila? Ayun. Thank you, Lord. At malapit na po ang ating anniversary. Amen. Ganitong gagawin natin. Ilan na, Ana? 1,000. Medyo umapaw po na talaga tayo. 1,194.
Ngayon, meron pang mga ano yan na habol. Ang deadline po natin ay Friday. Kasi kailangan na po talaga dun sa ating catering yun. So, sa Friday na po, alam ko naman, maunawain tayong lahat. Pagka taga-comfy, maunawain. Tama ba ako? Hindi po na, magbabawas talaga tayo ng tables. As always, ang mga workers naman po walang reklamo dyan. Sanay na naman po Para na... maging theater style. Oo. Medyo kung hindi man po matanggal ang lahat ng tables, magbabawas talaga tayo. Siyempre, mas gustuhin na po natin yung maraming mga makapuntang mga kapatiran kaysa naman nakaupo tayo sa tables, di ba? Tas hindi naman makapunta yung iba. Having said that, still, Friday pa rin po ang ating deadline. Oo. Kasi hindi na tayo matatapos pagka po So hanggang Friday po mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon. Para po naman dun sa iba, ayun, willing naman pong mag-give up ng tables yung iba para po makaupo yung mga kapatiran natin. Yeah, we will celebrate the goodness of the Lord. Yes. So, nakakatuwa naman at ang dami na natin, sobra na talaga tayo Kaya dinala yung kanilang families, lalo na ang mga workers. Halos ang kanilang mga families ay kasama. Kaya, glory to God. Amen. Aba, sabi ni Sister Edith Trinidad, dito po sa New Jersey, malakas ang connection ng internet. Naglilibot siya ngayon ng US. Sister Edith. Kaibiga? Oo. Wow. Ano yun? All expenses paid yun. Wow. Ng mga kapatid daw niya. Thank you, Lord. Kapatid ba Oo. pamangkin, no? Oo. Ang sasabihin ng mga iba kapag merong mga kapatiran na napupunta ng ibang bansang pagpapala, ano sinasabi? Susunod na kami dyan. Susunod ako sa iyo. Oo. Reminder lang po mga kapatid, yun daw pong mga nagbabayad, oo nga, yung pong mga nagbabayad through GCash, pakilagyan nyo po ng pangalan. Opo. Kasi po nilalagay nila payment for Sister Jam. Meron pong si Jam Payat, meron si Jam Taba, meron si... Madaming Jam. Speaking about GCash, mga kapatid, mag-iingat kayo sa mga scammers. Oo, Kasi nagkalat. meron sila palang pamamaraan. Meron kaming... Huwag kayong mga nag-ano ng mga QR Huwag code. kayong tuso. Parang merong pinost yung isang kapatiran na meron siyang gustong madispose. Binibenta. Kwento mo. Ang technique, ganito nangyari. Sige. Hindi ko Para masyadong bantayan. naintindihan, So, pero- meron siyang, siyempre, meron siyang ginagamit din natin yung social media para sa ating, para may mga kapakinabangan. Parang ganito pala, pag napasok pa lang isang group, ano na yung mga iba, yung prone na yung mga members ng Oo. group na yon na ma-hack din. Oo. Kaya ang gagawin daw natin, parang i-end to end, Basta Oo, wag kayong dapat encrypted daw siyang Oo. end-to-end. May settings po dyan, mga Oo. kapatid, na igaganon nyo na daw po para wag na kayong mahahak. Oo. Mag-ingat na lang Naku, po. naku. Ingat, ingat. Alam mga ng kapatid. Panginoon Diyos yan at hindi tama yung mga ginagawa ng mga taong ganyan. Itigil na yan. Nako, kawawa naman kasi yung mga iba yung sahod niya, Naghihirap sa trabaho. sahod niya ng 3 buwan na hack. Nako, wag naman magkaroon naman kayo ng takot sa Diyos. Wala Oo, naman yung wala, mga ganun. grabe. Wala naman thank you, hindi naman to mayaman or something, nakakaano lang. Oo, kaya mag-ingat na tayo, wag tayong kung, halimbawa, merong sale o ano, pagpindot mo, biglang kakausapin ka, tapos madedenggoy ka na sa pag-uusap, mamayang konti, para ka nang na-hypnotize doon sa mga inaalok. Binigay mo na yung ano mo,
Kung ano yung information mo, mamaya wala ka ng laman ng pera sa bangko. Ayan. Ingat na lang Oo. po mga kapatid, ano? Thank you, Lord. Okay, dako na po tayo sa ating pag-aaral dito sa Psalm 100, ano? Kung tutuusin, 'di ba, parang ano, sa mga panahon po ngayon. Sige. Sa mga panahon po ngayon, mga kapatid, hindi mo na masasabi na simple lang ang buhay. Kasi maski nagtutulak ng kariton, merong mga cellphone, di ba? Oo. Parang itong mga panahon na to, mas prominent ngayon ng luxurious living. Kasi marami kong mga nakikita ngayong mga panahon na to na, anong meron? Madami kong mga nakikita ngayong panahon na to na kahit na hindi kaya yung ganong pamumuhay, kakayanin. 'Di ba? May cellphone ka na nga, mangungutang ka para makabili ka ng mas magandang cellphone. 'Di ba? Walang masama po sa mga gadget kasi actually malaking tulong 'yan sa atin ngayon. Pero matuto po tayong maging wise. Oo, maging wise. So, sabi ko nga ngayon, maano yung luxurious living. Ang wealth po ay hindi masama in itself. Kasi madami na rin ngayon, ilan ang kotse sa garahe. Di ba? Tapos may condo ka na dito, may bahay ka pa dito, tapos may ganito ka pa, may rest house ka pa sa probinsya. Wala pong masama. Wealth in itself ay hindi masama. Pero po, ang nangyayari po kasi sa atin, wag niyo po akong ma-misunderstand. Ang abundance is not a sin in itself. Kasi sa Bible, marami ring mayaman. Sinong mayayaman na alam niyo sa Bible? Joseph? Si Job? Si Abraham. Abraham? Solomon? David, di ba? Si Josiah, Barnabas. Parang ang babaeng mayaman lang na nakita ko yata Lydia. dyan si Lydia, di ba? Oo. So, madami ding mayayaman sa Bible na pinagpala. Kaya lang po, mas marami ang mga sa sobrang pagpapala at pagmamahal sa pagpapala ay they lost sight of the Lord. Tsaka may tendency, pwede. Oo. Tapos, ang nangyari na, yung wealth na ang nag-rule sa kanilang buhay. There is nothing wrong with having nice things, mga kapatid. Walang masama. But there is everything wrong when nice things have us. Yun. Ang nangyayari. Ngayon, madali po kasing pumasok ang ingratitude pagka sagana ka na. No? Napansin niyo po ba yon? Kapag ka madami ka na. Tapos, nirarab ka na rin minsan, kung kailan nagkaroon, saka nawawala yung generosity, baka maubos. Oo. Is it, Nirarab ka. Ironic, no? Kung kailan ka nagkaroon, tsaka ka nirarab nito of generosity, yun nga, isa siguro yung fear of mawalan ka na naman. may payo yung salita ng Diyos sa Timothy 6 na babalaan daw ang mga meron, Oo. na huwag maging matangos ang ilong, at Tapos, maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Paalala. Oo. Kasi yung wealth, nirarab din po tayo nito of humility. Kasi pag nagkaroon na, syempre, tama. And someone, itong binasa po nating Psalm na to, will bring back the spirit of gratitude. And also the joy of gratitude, mga kapatid. Itong Psalm 1. Ngayon, tignan natin yung mga commands dito. 7 yan, pagka binasan yung mabuti yan. Perfect number.
Oo, no? 7? 7, oo. Okay. Ang unang-una dyan na command is, sabi doon, shout joyfully to the Lord. Nako, sisigaw, yun ba? Hindi. Ano ba ang ibig sabihin ng shout to the Lord? Yan. Ang shout na yan comes from a Hebrew word meaning to raise a shout or to give a blast. Kaya pala kapag mayroong may birthday, have a blast. Sabing ganon. Oo. Ano din yan, sa modern day natin, marami tayong terms na ine-express natin yung shouting joyfully. Halimbawa, yung great, di ba? Wonderful. Sa Christian, praise God. Amen. Yung mga acclamation. Oh, acclamation. May naalala ko dyan eh. Oh, sige. Yung blast, kilala niyo si Brother Pat? Trumpet. Blast. Di ba nung araw, pagdating ng umaga, totorotot na si Brother Pat. Gising na tayo lahat, ano? Naalala niyo yun, ano? So, kailangan po, may ganyan tayo sa buhay natin, wag mawala. Kaya kanina, hinahanap ko yung ingay. Yung ingay natin. Although talaga namang hindi naman lahat ng araw, ganyan tayo, ano, Ako mga pagka kapatid. umaga may maingay. Ikaw. Hindi. Alam mo kung sino? Wales. Si Jerry. Jerry, oo. Si Mr. Jerry, abot Gising ka hanggang na. amin yung niya, yung pero, boses niya. basta yung kanya namang ingay ay kasamang Wales, tsaka, hindi, yun na nga, ingay. So anong ibig sabihin nitong shout joyfully to the Lord? Yun naman, oo. Tsaka, natuloy mo na, naalala ko lang na, shout ba agreeable? Hindi. Mamaya pa? Sige. Ay, may Hebrew word, mamaya. Naku, ang ganda niyan. Sige na, bababa ko na to. Okay. So, shout joyfully to the Lord, sabi rito mga kapatid. So, yung po kasing shout na sinasabi rito is an approval ng kabutihan ng Diyos sa'yo. Kaya ka sumisigaw. Kayo po ba ay hindi nagkaroon ng point sa buhay po ninyo na wala kang tigil ng pagsasalita tungkol sa ginawa sa iyo ng Diyos? Parang there are things in our life na we can never be silent about it. Kaya minsan sabi, ito naman paulit-ulit, di ba? Sinasabihan kang ganun. You cannot help it eh. Para bang nag-uumapaw, kaya parang wala kang tigil ng kakasabi nun. Kasi parang ito yung mga points sa buhay mo na napapasigaw ka talaga sa sobrang gratitude mo kay Lord. Kaya ang nangyayari pag may kausap ka, ulit-ulit din naman na Yan yung mga kasi na hindi mo makakalimutan. Yan yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin nakakalimutan. Pero alam nyo ba, nakukulitan man tayo sa mga tao na yon, pero that is the right attitude. Do not be silent about it. Pag may ginawa sa iyo ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao, lalong-lalo na hindi kayang gawin ng tao, alam mo na Diyos lang ang kumilos, kaya nangyari yon. Do not be silent about it, mga kapatid. Hindi tayo kinumand ng Diyos na maging tahimik ka pagdating sa mga bagay na magbibigay ng glory sa Kanya. Sabi niya rito, shout to the Lord joyfully. Pag magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, huwag kang papayag huwag kang nga papayag na sasabihin, huwag kang nga maingay, manahimik ka nga. Huwag kang papayag din na manahimik ka. Yung iba naman sasabihin, nang iinggit ka naman eh. Pwede ba yun? Ay, naiinggit ka, anong magagawa ko? Yun ang ginawa sa akin ng Diyos. Even that should never silent you in proclaiming God's goodness. Kahit pasabihin sa iyo ng mga haters. Haters will always be haters. They will always hate. Yung mga haters. So, maski sila, bashers, gusto nyong magka-cancer pagka pinakinggan nyo yung mga basher nyo. So, yan? Laging ganyan po yan, mga kapatid. Kahit na i-please mo yan, ibabash ka pa rin yan. Kahit nabaitan mo mga haters mo, some will still be haters kahit na anong gawin mo. Pwedeng matuwa sa pagpapala ng iba. Yan dapat ang gagawin. Amen. No? Alam pwede nyo, naman. meron akong, hindi ko pa nababasa, pero meron akong book na binili sa Kindle at gusto kong, naging interested ako.
ang book na yon is The Courage to be Disliked. Interesting. Kasi para makapamuhay ka raw ng buhay na ipinagagawa sa iyo ng Diyos, sometimes have the courage to be disliked. Tsaka ako na isi-share sa iyo pagka nabasa ko na ano lang binili ko lang ano. Speaking dyan, meron ako naalala. Wag na. Isang line lang. Sige na. Itong line na mawawala, Nawawala yung line kasi na to, sa momentum ko para akong basketball player. Sabi nung nagta-time out para siyang yung coach sa kabilang game, no? Magta-time out para masira yung momentum. Nangyari na ba sa inyo yung line na to, parang tumimo sa isip ko, yung considerations not appreciated. Yun. Nangyari na ba sa inyo yun na yung considerations not appreciated? Ayun, yun lang isang line na yun. So, kung hindi pa, o nangyari na, ang sabi ng line na yun, di ba minsan marami kang ginawa na consideration, pero not appreciated. Pero, let us be mindful that you are appreciated by God. Yun lang. Okay. Saan ka na? Kasi sabi mo yung, discouraged. Ano sabi mo? Yung, oo. Kaya naisip ko lang yung mga line na ganon. Okay. Okay, amen. Appreciated tayo ni Lord. Oo. Nawala. Ano ba yung dribble ulit. Kaya pala natatalo yung iba, no? Strategy pala talaga yun, oo. So, do not accept this silently. Shout to God, mga kapatid. Kasi kapag may ginawa sa iyo ang Diyos, tapos talagang you shout joyfully about it, lahat na lang na makausap mo, isinishare mo yon, tinatanggal po yung spirit of ingratitude sa atin nung ganon. Kasi pagka deadma ka lang, thank you Lord, ganon. Nawawala talaga yung napakadaling marab sa iyo ng gratitude kapag hindi ka expressive about the blessings na na-receive mo sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, shout joyfully to the Lord. Pangalawang command, sabi doon, serve the Lord with gladness. Naalala ko yung if you do not serve the Lord with gladness, He will let you serve the enemy. Saan nga yun? Deuteronomy 28:47. Ang galing ng mga kapatiran. Alam niyo yan ang isang ko kay Lord. Yan ang isang heart's desire ko. Ano yung makamemorize? Hindi ako nakaka-memorize. Alam kung bakit. Hindi ako makamemorize. Deuteronomy 28:47, He will let you serve the enemy kapag lagi kang malungkot. Kaya sabi niya, serve with gladness. Alam niyo po, a life of serving, mga kapatid, is a healthy sign of gratitude. Kasi ang lahat ng taong grateful, they serve. Kaya tayo nagsiserve kay Lord kasi sobra talaga yung pasasalamat natin. Kung tutuusin nga, kahit yung buhay natin kulang pa eh. Kulang pa para ibigay mo kay Lord dahil sa sobrang pasasalamat mo sa ginawa niya. Marami pong mga tao, alam niyo, bibihira po ang mga bagay na, bibihira ang mga bagay na hihigit sa pagsiserve sa Panginoon ng pag-i-express ng gratitude. Kasi alam niyo, when we serve God, ang nangyayari po, sa service kasi natin, nag-glorify ang Diyos eh. Kaya po, kung ikaw ay talagang tao na nagpapasalamat sa Diyos, like for example, ang Sunday fellowship, alam ko, pag Sunday, marami sa mga kapatiran natin, they see to it na nandun sila ng Sunday as a thanksgiving for yung nakaraang araw na ibinigay sa kanila ng Panginoon.
binigyan ka nga ng 6 na araw ni Lord para gawin mo yung mga dapat mong gawin. Tapos, kanya lang 1 araw. Pero sa atin, hindi ubra yung 1 araw. I mean, yung 1 araw na ilalaan mo talaga sa kanya na para sa kanya lamang. Nauunahin mo siya sa lahat ng bagay. Marami rin namang mga tao na they serve out of guilt. Nakaka-guilty naman. Pinagpala na nga ako tas di pa ba ako Oo Yan, ano din yun. Ganun ang ginagawa ng mga tao. Out of guilt na po yung iba. Yung iba naman, out of burden. Out of obligation. Kaya burden sa kanila ang service. Kasi itong nanay ko hindi titigil ng talak-talak yan kapag hindi ako sumama sa fellowship. Pwede din yon mga kapatid, Pwedeng barkadahan, tama. Nandoon sila. Pag absent ako lang ang wala. Hindi ako in kapag hindi ako nagpunta. Maraming mga, maraming motive behind kung bakit nagsiserve. Pero, madami ding nagsiserve out of ayun na nga yung kanina, obligation. Kaya parang, serve daw di serve. Oo. Kasi baka pag hindi ako nag-serve, hindi ako pagpalain. Baka pag hindi ako nag-serve, out na ako. Hindi na ako in. Oo. Pero ang service na sinasabi rito sa Psalm 100, serving the Lord with gladness. Meron palang nagsiserve kay Lord without gladness. Madami ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Are you serving the Lord with gladness? May kanta dyan. Ano yun? Masaya Kaya akong naglilig. Dapat ito yung Amen. ating attitude. Hallelujah! Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. On. So, Yan. let joy characterize your service. Yun ang pinakamagandang service, mga kapatid. Characterized by joy. Ngayon sabi nung iba, sister, kailangan ba mag-full-time kami? Hindi po. Madaming pamamaraan ng service. You can serve the Lord by attending the fellowship nga, by giving your time as well as your cash, 'di ba? Being involved dun sa buhay ng ibang tao na pagka kailangan nila ng encouragement, nandyan ka. Kailangan nila ng tulong, nandyan yung tulong. O kaya pwede mong i-share si Lord sa ibang tao. That is also service. Pwede kang mag-disciple. Hindi ba? Pwede mong samahan yung mga ibang tao sa grief nila as well as with their joy. Kasi maraming mga tao, kasi maraming mga tao, sinasamahan lang nila yung ibang tao sa kanilang joy sa buhay. Sa ginhawa lang, ayaw sa hirap. Sana kapag magpapakain na yung taong yun, nandun ka, sana kapag medyo down yung tao na yon, nandun ka din. Oo. Hindi lang dun sa pag-blow out na siya. Di ba? So, let joy characterize your service. Kasi yun ang acceptable service kay Lord. Pangatlong command dyan, sabi niya, come before Him with joyful singing. Alam nyo, ito ang isang bagay na kayang gawin ng kahit sino. Kasi kay Lord, wala siyang pakialam kung sintonado ka. Walang naririnig na out of tune ng Diyos Basta ito'y awit na dedicated sa Kanya, lahat yan nasa tono. Nag-amen yung mga sintonado. Sintonado ka sa tao pero sa Diyos, hindi. So, mga kapatid, kasama po yan, you come before Him with joyful singing. Pero may napatunayan ako, you cannot come to the Lord with joyful singing nang nakasimangot. Kailangan
yung face, countenance, naka-smile. Oo. Totoo yan, mga kapatid. Meron din ako napansin, yung kanyang mga mata nagniningning. Yan, Pwede ba yun? tama. Pwede. Totoo yun, Nababasa mo no? Nag-ano yung mata talaga. Oo. Sabi nung iba, lagi ba dapat nakabungis-ngis? Sana ibalik mo sa kanya lagi ba dapat nakasimangot? Haway na no? Hindi. Ang isang tanong dito, is smile frequently in your countenance? Merong mga tao na ganito, no? Alam nyo, tuwang-tuwa ako sa nanay ni Sister Alice nung Sabado, si Mami Ilay. 90 years old. Although meron na siyang, nakakalimot na siya, pero nakakatuwa, nakakahawa yung smile ni Mami Ilay. Grabe yung Nakakalimot nung kumanta tayo, alam yung kanta? Oo. Nakagulat Pinakanta ni Sister Sally, alam niya yung kanta. So, grabe yung niya, yung, hindi dahil sa birthday niya, maski noon kasi, nakikita ko yung parang, lagi siya nakasmile, no? Kasi alam nyo, our face reveal our joyful spirit. The face reveal the joyful spirit. Yes. Isa pa yan. Kasi mga kapatid, may pumupunta sa fellowship, pagkantahan na, nakahalukip-kip. Tapos nasa bulsa ang kamay. Hindi ko nga Bakit alam kaya? Hindi alam yung kanta. Baka maraming pera nasa bulsa, iniingatan niyang may dumukot o Hindi memorize yung kanta. Tsaka hindi alam yung kanta. Babe, merong mga talagang gumaganya. Kahit di sila kumakanta. Kahit di kumakanta, Oo, pwede. Oo, masaya sila. Pwede, meron. Oo. Oo. Kaya, alam mo minsan, kapag fellowship, tapos yung katabi mo, nakasimangot, tapikin mo kaya. Ano sasabihin? Problema ka. Kung mabait ka, sasabihin mo, labas ka na lang. Pag mabait ka, hindi. Sasabi mo, halika rito. Hindi. Sabi, saan tayo pupunta? Sa labas. Hanggat di ka tungumingiti, hindi tayo papasok. Pag come before God with joyful singing pala. Come before God with joyful singing. Oo nga naman, Oo. Kaya mga kapatid, lighten up. Sabi mo sa katabi mo, lighten up, will you? Meron tayo. Kailangan bihisan kasi natin ang ating testimony with joy. Di ba minsan sinasabi mo, gising. Oo. May kanta tayo dyan Huwag na. Sige ka, pagkanta ka ng kanta mo, walang ka naman ng oras. Wala problema, basta singing tayo with joy. So, i-dress up po natin yung testimony natin with the genuine spirit of joy. Kasi mas appealing. Mas appealing ang testimony mo kapag ka ito'y binibihisan mo ng kagalakan. Sa prayer namin pag umaga, kapag kayo nagbibigay ng word, ang ligaligaya niya, nakatingin lang kami sa kanya, pero pati kami nakangiti. Nakakahawa kasi, mga kapatid. Ano sabi mo, dress up? Ano sabi mo? Dress up your testimony with the genuine spirit of joy. Yung the Lord's Army yesterday. Naka-dress up sila, no? So, kung papaano pong ang pagkasimangot ay nakakahawa, ganun din pong ang pagkamasayahin ay contagious din. So, mas maganda na siguro yung nahawaan mo ko. Sana mas maganda yung nahawaan mo siya ng ligaya. Kesa sa nahawaan mo siya ng pagrereklamo, nahawaan mo siya ng pagchichismis, nahawaan mo siya ng pagkasimangot. Mas maganda na yung nahawa ko dito kasi nakangiti kanina pa siya. Baka may dala-dala. Oo, wag mong dalhin yung dala niya. Kasi ganito yung kanta niya. Gusto mong malaman yung kanta niya? Sige. Luha sakit. Ang sabi doon, joyful singing. Come before Him with joyful singing, ang sabi doon, mga kapatid. So, kailangan, dapat pala, mayroon tayong mga t-shirt na may nakalagay. Hindi. Simangot, layuan mo ko.
Para pag nakikita ka na siyan, masimangot siya, ay, hindi ako pwede dito. Lalayuan ko to. Di ba parang Hindi. Yung anong tawag sa English ng simangot? Oo nga, no? Frown. Ba? Hindi yung tao. Anong pwede mo sabihin sa taong yun? Grumpy. Sabi mo, oo. Ano ba magandang slogan dyan? Sige nga. No grumpy face allowed. Stay away. Grumpy, stay away. So, sing to the Lord a joyful song. Pang-apat na command dyan, sabi niya, know that the Lord Himself is God. Alamin natin, mga kapatid. Kasi, hindi ka makakasing joyfully hanggat hindi mo kinilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi alam mo, pag hindi mo kinilala ang Diyos, madami kang magiging question sa buhay mo. Especially kapag dumaranas ka ng hindi maganda. Pero kung kilala mo siya, kahit na dumaan ka ng mga pagsubok, hindi nawawala yung joy mo. And our worship should also be an intelligent worship. Hindi ka po pwedeng makapagtaas ng kamay tapos i-worship mo ang Diyos tapos hindi mo naman siya kilala. Tapos hindi mo naman alam kung paano siya kumilos sa buhay mo. You cannot worship a God na hindi mo kakilala. Kaya sabi niya, know that the Lord Himself is God. Ano nga alamin mo tungkol kay Lord? Alamin mo that God is our Lord. Dapat quick to acknowledge ka na siya ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kaya kailangan quick ka rin to submit to Him. Kasi iniligtas ka ng Diyos eh. Tapos, alamin mo, kailangan matutunan mo that He made us. And when God made you, He designed you and formed you just as we are, magiging maligaya ka kung saan ka inilagay at kung anong itsurang ibinigay niya sa'yo. Kaya marami ngayon di maligaya eh, sa kanilang itsura. Kasi, they do not know God. Kasi kung kilala mo ang Diyos, sabi niya, you are fearfully and wonderfully made. May ilong, although it's pango, it was wonderfully made by God. So, kapag kakilala mo yon ang Diyos, alam mo ang salita niya, magiging kontento ka sa kalagayan mo at magiging masaya ka kahit nasaan ka pa. May masama ba doon sa mga nagpapagawa ng ilong? Wala naman. Pero kung yan ang basihan ng acceptance mo sa sarili mo, then may masama. In the first place, what's wrong with you? What's wrong with you? Is there anything wrong with me? So, alamin mo na ikaw ay fearfully and wonderfully made by God. Then you can accept your life. Pwede ka ngayong mabuhay ng joyful ka dahil alam mo na, ay, si Lord ang nagbigay sa akin ito. Kailangan masaya ako, may purpose ang Diyos kung bakit ako ginawa niya ng ganito. And joy within, mga kapatid, comes from accepting who you are in Christ. Doon ang simula po noon, mga kapatid. Tapos, alamin mo rin na He made you, He wonderfully created you. He is still making you. Maaaring hindi physically, but spiritually and emotionally, He is not yet done with you. Pati nga yung financially, ngayon ba wala kang pera? Huwag kang mag-alala. Wala ka nang pupuntahan pang mas mababa dyan. The only way to go now is up. Kaya susunod na magkakaroon ka na, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yung present situation mo ngayon will not define your future. It will not define your whole life. Yan ay mga phases lang sa buhay natin na pinagdadaanan natin. At even yung mga mahihirap na pinagdadaanan natin has learnings na kasama. Na ikatututo natin at ikauunlad din ng spiritual natin, mga kapatid. Kaya, He is not yet, done with you. May ginagawa pa ang Diyos.
Hindi pa. May magandang gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung tapos na ang Diyos kay Sally, sana hindi na siya binuhay nung na-stroke siya. Diba? So, may mga dumaan man na ganyan sa buhay natin, mayroon pang ano yan, may kasunod pa yan, hindi pa yan tapos. Humihinga ka pa. God is still working, mga kapatid. You are a child of God. All you need to do is cooperate. Please cooperate with God. May kanta dyan. And please be patient. Antayin mo kung ano yung gagawin ni May kanta. Lord sa iyo dyan. I am a child of God. I am a child of God. I have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Isa pa. I am a child of God. I am a child of God. I have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. I have the word have the word Of Wisdom. knowledge. knowledge. I have the Word word of wisdom. Healing, miracles, faith that moves mountains. The word of God, the power to overcome. I am Imagine, a child. as a child of God, you have all those things. Mga kapatid, Diyos ko, pag ikaw pa naman ay kung may mangot, ewan ko na lang kung ano pang kailangan mo sa Amen. buhay. Kaya yung Alam- sing, sing. Oo. Alam mo kung anong Grabe. pinakamaganda doon? Yung sinabi doon, we are His sheep, we are His people, we are His flock, and we belong to Him. Pinakamaganda yun, you belong to God. May kanta dyan. Formerly, we all belong to Satan. Whether you admit it or not, mga kapatid, we all belong to Satan. Pero ngayon, we belong to Christ. Grabe yun. Pag sinabihan ka ng Diyos, you are mine. Di ba? Sa mga babae, pag sinabi, pag pinagmamalaki ka ng boyfriend mo, o asawa mo, sabi mo, wala makikialam dito, akin to ha. Di ba parang yung babae, parang, ang haba ng hair ko, di ba? Paano mo malalaman pagka naglalakad sa mall kung mag-boyfriend o mag-asawa? Pag mag-asawa daw, magkalayo na. Ha? Oo. Ganun Kasi ba? nauuna na yung babae. Sabi, bilisan mo! Ang bagal na Eh, maglakad. ba't meron Mag-asawa na- daw yun. Ba't meron naman mga lalaki laging hinahawakan yung mga babae? Sasabihin niya, huwag kang papasok dyan, mahal. Alam ha? So, napakaganda po nung sabihan ka ng Diyos. Parang ang haba ng hair nating lahat, kahit lalaki ka, pag sinabihan ka ng Diyos na akin ka, you are mine. You are Tayo mine. dyan. You are mine alone. Oo. Ano, Kanta ay, ni Lo. you are Kanta mine nan. alone? Yung Kanta kanta- natin. Yung kanta ng mame. Nakalimutan na. Yun. Ayan, sige, ang ganda yan. Hallelujah. So wala ka na talagang oras Basta ngayon. kakanta lang tayo. Kasi, God is my portion indeed. Taas eh. He Baba, is taas. my... hallelujah. Amen. God is portion indeed. Taas pa din. My one and only one. God is my portion indeed. I belong to Him. I voice speaks to me. You are mine alone. Nagbabago si Arnold. Eh. May iba-iba niya. Face now I know is my Lord. Ayan. You are mine alone, ang sabi Amen. doon. Buti ang bilis ni Arnold kumapa. Oo. No? Hallelujah. So, wag ikaw maging shepherd. Si Lord lang ang shepherd. Wag mong wag tayo masyadong ambisyoso. Be reminded that we are His sheep and we belong to Him. He is in charge, mga kapatid, not us, ha? And yung isa pang command, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Sinabi, pang-5 pa lang eh. Oo eh. Stop na ako, no? So, into His courts, sabi niya, gates, napansin nyo, may gates dito, and courts with praise. Saan to?
Sa temple. Sa temple may mga gates, may mga courts. Ayan. Saan ka pa pwedeng mag-enter enter His gates with thanksgiving and His courts with praise? Bukod sa temple. Presence ni Lord. Oo, tama. Sa presence ni Lord. Dapat enter His gates with thanksgiving. So, do not enter into God's presence nang walang thanksgiving in your heart. Actually, isa po ang thanksgiving na dahilan why you are entering into His courts. Kaya kailangan may bit-bit kang pasasalamat bukod sa papuri mo sa Kanya. Yan po ang dalawang bagay na bit-bit natin when we enter into God's presence. So, enter His courts with praise. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Number 6, link din po siya sa number 5. Sabi niya, give thanks to Him. Give thanks. Repeatedly, no? Inulit-ulit po dito para hindi natin ma-miss ang importance ng thanksgiving. Kaya nga, nauso sa ating, naku, thank you, Lord. Sino yon? Alam ko si Sister Senny ang nagpauso niya, no? Oo, kasi si Sister Senny, maski sa text, thank you, Lord. Paulit-ulit para wag nga nating ma-miss ang importance ng isang bagay. Kailangan mo siyang ulit-ulitin. Kasi alam nyo, mga kapatid, sa 2 Timothy 3:1-5, alam nyo ba na isa sa mga signs of the end times ay ingratitude or unthankfulness? Isinama yun. Sabi ko, grabe naman. Tignan mo po yung tignan nyo yung mga kahanay, But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves. Yan yung mga signs of the end times. Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Kaya huwag kang magtaka kapag nakikita mo, may mga anak na sinusumpa yung mga magulang. Sabi, unthankful, grabe kasama. Unholy, unloving, unforgiving, slanderers, kasama. Mga tolits, mga marites, kasama. Without self-control, sabi niya, brutal. Mga brutal. Despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, ang sabi rito, turn away. Naku, iwasan pala. Wala ba kayong napansin, mga kapatid? May mga taong iniiwasan ng marami. Ay, naku, ayokong sumama dyan. Mamaya dyan, kapares na rin niya ako. Napakalungkot nung ganon. Yung iniiwasan ka kasi baka magaya daw sa'yo. Merong mga tao, dikit ng dikit sa'yo kasi gusto nila maging kagaya mo. Merong ding mga tao na nilalayuan kasi ayaw maging kagaya niya. Kaya kailangan salamat. Oo. May kanta tayo dyan. Salamat. Hindi. May kanta naman pala. Siguro doon nakuha ni Mamang yon, ni Sister Senny, no? Kasi yung kanta ng mami, salamat. Salamat. Paulit-ulit lang. Oo. Pero sa akin naman, worship. Salamat sa'yo. Kantahin mo yung kanta ni Minister Ariel. Ano yun? With hangin. Sige. Birthday naman ni Jeff. So, regalo ito ni Ariel sa kanya. Pasasalamat ko. Ano ba? Hindi Paano? ganyan. Ay, kala ko yung totoong kakantahin.
Sabi ko, kantahin mo na pagkanta ni Minister Ariel. Ay, gusto mo, tawagin ko na lang siya. Hindi, wag na. Ba't naman ayaw nyo? May isa pa ako. May isa ka pa. Pampito. Oo. So, mga kapatid, laging mamutawi ang pasasalamat. Hoy, si Minister Ariel, kahit mahangin pag nagpapasalamat. Napansin niyo ba si Minister Ariel at saka si Minister Jeff, pagka may binigay na kanta ang Diyos sa kanila, iba? Karamihan nung ating Actually, ilo-launch. paborito ko yung kanta ni Minister Ariel na yun. Oo, karamihan. Yung Pasa, Oo. Salamat. Hindi yung yung nilalaman nung lyrics, parang karanasan kung paano sila nakatanggap ng goodness of God. Oo. Yun. Pag tinignan mo, yung nilalaman nung lyrics, kakaiba. For the glory of God talaga yun. Oo. And finally, ang sabi rito, ang seventh command, bless His name. Do not curse His name. Bless His name. I-bless naman natin ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Ang idea po ng blessing God's name, alam nyo ba that the word bless is from Barak? Yung napag-aralan natin, meaning to kneel. Kapag ka ikaw ay lumuluhod, you are giving or showing honor and homage to God. Parang you acknowledge that His name is higher than any other name on earth. At itong bless His name na ito ay merong reason kung bakit merong commands dito. Merong reason why this command. Reason why bless the name of God. Kasi yun yung nature niya, tsaka yun yung kanyang karakter. Oo. Ano yung pito na yan? Yung pito na Pag na-memorize natin itong Psalm 100, mamememorize natin. Ayan. Shout joyfully to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Ayan, bakit gagawin natin ito? Nandun sa huling talata. At ito'y may kaugnayan dun sa talata 3. Ano ba yung nasa talata 3? Sabi ron, sa ibang version kasi, gusto mo bang tignan yung acknowledge that He is God? Ano ito? Parang, yung sa verse 3, may kaugnayan na ito dun sa reason sa huli. At itong reasons na to, matutuwa kayo kasi dun sa una pa lang, sing, shout, sing, thanksgiving. Grabe yung mga binigay na awitin sa atin sa community for the glory of God. Oo, yung Know that the Lord, He is God. sa ibang version, acknowledge. Acknowledge that the Oo. Lord is good. At yes, meron itong kaugnayan dito sa, kung doon sa talata 5, ang sabi doon, for God is good. So, His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness and truth endures to all generations. Imagine. Sa good news pala. Sige nga, acknowledge. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people, we are His Yung flock. pag-acknowledge natin sa Panginoon Diyos ay hindi mo namamalayan, baka hahantong ka dun sa... Meron kasi si San Pedro, sulat niya sa pangalawang Pedro 1:1. Ito'y tingnan natin kasi para sa mga faithful, ang ating pag-acknowledge sa Kanya kasi merong mga multiple gods today. Hindi, doon sa second, may kaugnayan ito eh. Kaya nga, nireveal ni Lord na pag in-acknowledge mo siya, na-acknowledge mo ba siya? Sino ba siya? So, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, sabi niya doon ni San Pedro, yung mga faithful, kailangan ang faith natin, pag in-acknowledge natin ang ating Panginoon Diyos,
ang kanyang anak na Savior na pupunta rito na si Jesus Christ. Kasi today, maraming multiple gods. Kaya sabi doon, acknowledge God. Tsaka today, minsan hindi namamalayan ng mga tao, meron pa silang dagdag sa Diyos bukod sa ating Panginoong Jesucristo. May dagdag pa. Kaya ganun ka, kaya kanina parang gusto kong makasingit sa iyo, kaya lang mawawala ka. Pero ito na pala yun. Kaya inulit ko na acknowledge mo ang Diyos. Today, ang daming mga multiple gods na nagaganap ngayon. Hindi. Sinulat na ni San Pedro na sabi niya, hindi, to the faithful, to the bondservant, sabi doon, yung faith natin, isa lang, hindi multiple. Crucial yan kasi ngayon, today, so many faiths ang nangyayari sa even Christian so-called. So walang multiple, Jesus Christ lang. Kaya yung sabi rito, His faithfulness at ang truth endures forever. Jesus is the way, the truth. So it endures forever when you acknowledge. So dito, di ba, nakakatuwa naman tayong lahat ng mga Kristiyano, naging, ano na ba yan, famous, sikat, o lagi naririnig, di ba, sasabihin natin, God is good. All the time. Ito yung the Lord is good. All the time. God is good. You remember? So, parang nasasambit natin, pero yung nilalaman nito, kailangan, sabi mo kanina, intelligent, ano? Oo eh. Oo. So, naalala ko tuloy yung pag in-acknowledge mo si Lord na good, pag sinabi mong God, siya ang sovereign ruler of the universe. He rules and reigns. So our lives as Christians, Christ must rule and reign in our hearts, manifested in our whole being, body, soul, and spirit. Supposed to be. Kaya masasabi mong, I acknowledge He is God. Kaya lagi, God is good all the time. All the time, God is good. Naalala ko yung pagkinanta natin, naiiyak tayo. Goodness of God. Yes. Kaya Oo. yung awitin na to, narinig ko kinanta ni Nicole ba yan o ni Alex nung nandun kami sa isang fellowship sa Louisiana. Parang hindi mo, yung naalala mo yung kanta na yon? Yung umpisa lang. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Ano yung chorus? and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ayan, hindi mo matatapos to, yung awitin na yan. So, ang mami rin, meron ding awitin dito, yung sa goodness, yung sa lamentation, yung, kasi yung kanyang loving kindness, eternal, ang kanyang loving kindness, mercy, boundless. Yung, kaya gagawin mo yung command na yon kasi yung nature ni Lord, yung character ni Lord, yung reason why we do such thing, because of His faithfulness, His mercy, His loving kindness, to all generation. Noon pa lang sa Deuteronomy 10:12, kung hindi ako nagkakamali, hanggang sa ngayon, sa how many thousands of years,
na it was prophesied, it was fulfilled in our Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, we have accepted our Lord Jesus Christ and we declare it sa lahat. Yung goodness of God, His faithfulness. Meron tayong Lamentations 3, you remember yung kanta? Actually, pag sinabi mong goodness of God, maraming mga maliliit na bagay na hindi mo na papansin na binubuhusan ka ng favor ni Lord. Yun lang paggising mo sa umaga when you wake up, di ba? Di ba, yung, may kanta tayo dyan yung sa Lamentation ba yan? Hindi, Fresh as the morning, oh, yun, sure as the fresh as sun. the morning. The loving Yes, kindness you of God. remember The that. Lord's loving Yes, kindness. yun yung sa malamang by God's grace dito nakuha ng mami yun eh. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Fresh as the morning, sure as the sunrise, the loving kindness of God. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Yan yung mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin na yung steadfast love of the Lord na tatanggap mo Hindi sa mga maliliit lang na bagay, yung pouring ng kanyang favor, goodness na ni Lord yun Di ba meron tayong dalamhati, loss of loved ones. Marami tayong nakikita na papipray na minsan ang prayer nila hindi makuha sa ospital dahil malaki ang bills. Merong ganun. Tapos, ang nangyayari, minsan napiprenda yung mga titulo. Tapos, marami naman din naman mga tumutulong. Pero, syempre, minsan, loss of loved ones, yung isa, pag tinignan mo, kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos, maraming ginamit na instrumento, nalibing ng maayos, so on and so forth. Tapos meron naman, lately nga, laki ng babayaran. Pero yung goodness of God, zero. Wala siyang binayaran. Of course, makabagbag damdamin yung nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero pag tinignan mo, ang pagkilos ni Lord ay kakaiba Minsan nga yung comfort na natanggap mo, it is the goodness of God And nabasa mo rin na parang may learning experience na we should take care of our body, live a life of holiness. Kasi minsan, ang katawan natin was being abused by hindi mo namalayan. You live a life that is in line with the worldly standards. Kaya all the vices, so on and so forth. So, sabi pa naman, templo ka ni Lord. So, mga learning experience na nasi-share mo na, uy, kaya nga, sabi doon na, yung Psalm 90, teach us, O Lord, to number our days so that we may become wise. So, ang wise living is living in life conformity to the Word of God. So, yan yung rason na nature ni Lord, character ni Lord na why we are being commanded dun sa 7 because of His great mercy, His eternal, boundless love still continues now and forever. And up to this point, yung paggising mo lang diba? Kaya nga, ang mami, paggising sa umaga, hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Pag inisip mo, sa salmo, puro awit, papuri, pasasalamat. Parang yung buhay ni David, nagiging buhay. Pag tinignan mo tayo,
Grabe, kaya nga itong celebration natin sa 26, it's all about thanksgiving and singing for the glory of God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, be joyful. Tayo mo sa katabi mo, what's wrong with you? Shout to the Lord with joyful songs. Amen. Hallelujah. Be grateful, mga kapatid. Yes. Tapos, yung joy natin, alam nyo, isa yan sa mga tatak ng Kristiyano. Joyful. Kaya nga charismatic ang tawag sa atin eh. Recipient of the joy of the gifts and graces from above. So, huwag tayong problematic, charismatic nga eh. Be joyful, mga kapatid. Kagaya nung ating mga may birthday sa araw na to. Happy birthday, Minister Jeff Borja! Pastor Romy. Happy birthday. Kahapon si Pastor Romy, meron birthday tayong niya. salo-salo sa labas, mga kapatid. Ayan. Oo, happy birthday din kay Sister Feli Dismaya. Hindi na didismaya yan, si Sister Feli. Ha? Dismaya, hindi dismaya. Dismaya. Ha? Happy birthday in heaven kay Sister Feli Dismaya. Jami, patay na pala Sister Feli. Sister Arlene Apaya. Wow, birthday pala. Si Apaya? Si Arlene. Yung isa may paya. Ano yun? Dismaya. Dismaya. Pay Maya ang alam ko eh. Sister Jasmine Baez. Sister Kirsten Raimundo. Ay, si Mara pala birthday. Mara. Happy birthday, Mara. Patricia Rosario. And Brother Albert Sangkap. Happy birthday po. Ayan, happy birthday din kay Brother Didong Sandro. Amen. Asawa ni Sister Mercing yun. Oo, kaya happy birthday din po sa inyo. Thank you Lord. Again, mga kapatid, dun po sa mga late na nag-tune in, ang atin pong deadline para po sa ating Family Affair album launching ay Friday. Friday na po mga kapatid. At para dun po sa mga ibang may tables, kailangan po nating magtanggal na ng tables. If not all of the tables, karamihan, mga kapatid. Para makapunta yung ating mga kapatiran pa. Magiging theater style. Yes. Pero yung mga kapatid naman natin na mawawalan ng tables, sila naman yung mga nakaupo doon sa harapan ng stage na, ng mga upuan din. Yeah. Thank you Lord po. Malapit na. Excited na ang lahat. See you again tomorrow para sa ating GMJ at para sa ating repeat new song of the week. Hindi ko mabasa yan. Awit 104. Yan. Ano yun? Composed by Sister Feli Alarayan. Oo. Ayan Ba? po. Thank you Lord. God bless you all mga kapatid. Sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will
sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.